Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Hello guys! Ang pagtalakay at pagsusuri sa mga mangangaral na tatalakayin natin ay layunin nating magbigay ng makakristyanong pagsusuri sa mga pahayag ng mga pastor. Hindi para manira, kundi para magbigay linaw. Ating patutugtugin ng buo ang video upang maiwasan ang maling konteksto. At ginagamit natin ito sa ilalim ng prinsipyo ng fair use para sa komentaryo at edukasyon. Maraming salamat. Ang panonoorin nating video ay tungkol sa pangangaral ni Brad Ely, tungkol sa mga aklat na nagpapakilala kung sino ang Diyos. Halina at panoorin na natin. Meron tayong bisita ngayon, si Mr. Patricio Montil and his wife. Iglesia ng Diyos kay Kristo sa Espiritu. Saan mababasa sa Biblia na si Brother Ely ay sugong tagabasa? Saan mababasa sa Biblia na may hindi nalalaman ng Diyos at may hindi magagawa ang Diyos? Alam niyo ito, matagal na ho itong itinatanong sa amin eh. Kasi kami naniniwala po kami sa Diyos ng Biblia. Maraming mga paniniwala ang tao ukol sa Diyos. Nataon naman yan ang ating topic ngayong gabi. Yung Diyos na ipinakikilala ng iba't ibang paniniwala. Atin pong inaalam ang iba't ibang mga aklat na nagbabalita na ukol sa Diyos. At sa paghahanap natin kung sino yung Almighty God, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, hinahanap natin ito sa iba't ibang aklat na sinasabing sacred na aklat ng mga tao. Mga aklat na ginagamit ng mga iba-ibang relihiyon, kagaya ng mga Vedas ng mga Hindus, ng Biblia ng mga Kristiyano, ng Book of Mormons ng mga Mormons, ng libro ng mga Baha'i Faith. Yan ho ang ating pinag-aaralan. At ang una nating tinatalakay, itong Biblia, kung talagang may sinasabing Diyos ang Biblia at sino yung Diyos na sinasabi sa Biblia. Ngayon, doon po tayo tumalakay nung nakaraang linggo sa salita ng Diyos sa Biblia. Kung ito ba ay katiwa-tiwala. Natatandaan ko na ang aking nasabi noon na sa lahat ng aklat ng relihiyong nabasa ko, ang Biblia lang po ang may garantiya sa kanyang laman. At ang garantiyang ito gusto kong ulitin ngayong gabi, ang talata, doon sa 8:8-9 ng aklat ng Kawikaan. Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katuwiran, walang bagay na liko o swail sa kanila. Pawang malilinaw sa kanya na nakakaunawa at matuwid sa kanila na nakakasumpong ng kaalaman. Meron pong garantiya ang Diyos sa Biblia. Ang lahat ng wika ng salita ng aking bibig ay sa katuwiran. Walang bagay na liko o swail sa kanila. Wala akong nabasahang aklat na gumagarantiya ng ganon na walang liko, walang swail, walang mali, kung salita ng Diyos ang pag-uusapan. Tama ang sinasabi ni Brad Ely. Kapag usapan ay salita mismo ng Diyos, ay walang kontradiksyon. Sa Biblia ko lang ho nabasa yan. Ginarantiyahan kasi ng Diyos na ang kanyang mga salita walang liko, walang swail. Pinaparatangan ho ng mga tao na sa Biblia ay may kontradiksyon. Hindi po kami tutol. Sa Biblia may kontradiksyon. Pero yung salita ng Diyos na nasa Biblia, walang kontradiksyon. Bakit ho tayo naniniwalang may kontradiksyon sa Biblia? Kasi may salita ang Diyos sa Biblia, may salita naman ang kalaban ng Diyos. Gaya ni Satanas at ng mga demonyo. Natural, yung salita ng Diyos, kontra din sa salita ng demonyo. Hindi po magkapareho yun. May salita ng tao sa Biblia na sumasampalataya. Meron namang salita ng hindi sumasampalataya sa Biblia. Kaya, kung ang pag-uusap, yung salita lamang ng Diyos, i-compile mo, kukunin mo lahat,
Wala akong contradiction doon. Kaya nakakasiguro tayo sa kasulatan kapag sa bibig mismo ng Diyos ay walang kontradiksyon. At yun patutunayan po natin yun. Pero kung meron tayong makikitang kontradiksyon, kailangan alamin natin sino nagsalita, kanino sinabi, kailang panahon sinabi. Kasi meron din panahong nakaukol yung salita Pagka hindi sa ukol na panahon, hindi totoo yung salita na yun sa hindi ukol na panahon. Kagaya ng halimbawa, sinabi sa Biblia, sa mga huling araw, darating ang panahong mapanganib. Yun, epekto yun sa mga huling araw, hindi ho yun nung panahong nakaraan. Ang katunayan, nung bata-bata ako, hindi pa masyadong mapanganib nun. Nung ako'y nagbibinatay, nagbabalik-balik ako sa Pasay. Pauwi ako ng Quezon City, dyan sa Frisco. Nilalakad ko lang yan. Alas 2, alas 3 ng madaling araw pag wala nang sasakyan. Nung hubang ang panahon ang pamasahe 5 pa lang sa videos. Nadatnan niyo pa ho ba yung videos transit? Ang sumunod doon, G's ang pamasahe. Kaya doon sa jeep nung araw, upong G's, upong G's. Hindi sabihin, pag upong G's, diretso ka lang. Huwag kang gaganot, masasakop mo yung iba. Noong mga panahon na yon, hindi totoo yung salita ng Diyos na epektibo doon sa panahon na yon. Kasi noon hindi pa panahon mapanganib Noon ay maglakad ka, hindi ka nangangambang, hindi ka na makakauwing buhay Ang mga bahay noon, karaniwan pa, walang mga... Tingnan niyo yung bahay dito. Sa likod may historical house dito Yung bahay ng mga Bautista at Nakpil. Yung kalye na yan. Nakita niyo, lalaki ng bintana pero wala siyang mga rehas na bakal Noong araw, hindi masyadong mapanganib ang panahon. Pero may sinabi sa Biblia na ang Diyos na, sabi ng Diyos, sa mga huling araw, darating ang panahong mapanganib. Kaya po, yung salita, may kinauukulang panahon at may kinauukulang lahi. Pagka hindi mo alam kung kanino sinabi, tatanggapin mo yung salita, at pagkatapos paniniwalaan mo para sa iyo, naliligaw ka, kapatid. Ayan. Ganyan po natin dapat pag-aralan ang Biblia. Ang sabi ng paksa nating aalamin sana ngayong gabi, aalamin natin kung totoo ang sinalita ng Diyos sa Biblia, ano ang pruwebang totoo, at kayo hinamon ko pa nung nakaraan, aalamin natin kung totoo ang salita ng Diyos sa point of view ng tao. Mula sa ating kalooban, aalamin natin, totoo nga kaya yung sinabi ng Diyos sa Biblia? Totoo kaya? Kayo ang magiging saksi kung ang salita ng Diyos na sinasabi sa Biblia ay totoo. From your inside, from deep within your heart, kayo ang hahatol kung yung babasahin kong mga salita ay totoo. At hinahamon ko naman ng ibang mga mangangaral. Halimbawa, yung mga libre pensador, yung mga iba-ibang denominasyon, mga Mormons, sa mga aklat ba ninyo merong katumbas na salita na tumitiyak ng isang bagay na hindi pwedeng pasinungalingan natin deep within ourselves? Umpisahan na po natin ngayong gabi kung gaano ka-authentic at katotoo ang Biblia, physically, spiritually, emotionally, aalamin natin kung totoo nga ang salita ng Diyos na nasa Biblia. Umpisahan po natin. Unang-una, meron akong gustong isang guni sa inyo kung papayag kayo. Payag ho kayong mag-participate kayo dito sa ating pag-aaral. Pag-aaral po kasi ito Payag po kayo, tatanungin ko kayo, sasagot kayo. Payag po kayo nun. Sige ho. Tingnan natin kung tatama sa inyo yung salita ng Diyos sa Biblia. Unang-una, itong nasa Roma 3, versikulo 4. Pakinggan nyo nakasulat. Huwag nawang mangyari. Oo, bagkus pa nga, ang Diyos ay tapat. Datapwat ang bawat tao'y sinungaling. Napakadiretso ng salitang ito. Ang Diyos tapat. Pero bawat tao'y sinungaling. Tatanungin ko kayo. Naniniwala po ba kayong tao kayo?
Sino po dito ngayon ang hindi naniniwalang siya'y tao? Ngayon, kung naniniwala kayong tao kayo, umaamin ba kayo lahat kayo sinungaling? Wala ho bang tumututol? Ganyan kadiretso Biblia. At yun, huwag tayong magtago, huwag tayong magmaskara. Let us all concede to the powerful word and declaration of the Almighty that it is God who is true and all men are liars. Tayo ba'y tumatanggap na lahat na tayong lahat nakakapagsinungaling? Sino po sa iyong hindi pa nagsisinungaling mula nung ipanganak hanggang ngayon? Salamat sa Diyos walang nagtaas ng kamay. Kung may nagtaas, magkakagalit kami ngayong gabi. Dahil ipagtatanggol ko yung salita ng Diyos sa Biblia. Kasi dito makikita mo kung totoo Walang taong hindi nagsisinungaling ang sabi sa Biblia. Ang totoo, bata pa po ang bata, hindi naman tinuturo ang magsinungaling, natututong magsinungaling Alam niyo, dalawang klase ang pagsisinungaling. Isang sinasadyang pagsisinungaling, isang pagsisinungaling by force of circumstances. Amen? Meron ho, kaya nakapagsinungaling na puwersa. Nagipit. Kagaya ni Pedro. Apostol si Pedro. Ano nangyari kay San Pedro? Pakinggan niyo ulat ng Biblia, mga kapatid. Nakaupo nga si Pedro sa labas ng looban at lumapit sa kanya ang isang alilang babae na nagsasabi, "Ikaw man ay kasama ng taga-Galileyang si Jesus." Ayan. Nung nililitis na si Jesus, malapit nang ipapatay, si San Pedro, kung siya, mahal niya si Kristo. Hindi man siya pumasok doon sa loob, sa umpisa, nandun siya sa labas ng looban, may nakakitang isang babaeng alila. Di ba ikaw man kasama ni Jesus na Galileo? Ano sagot ni Pedro? Datapwat siya'y kumaila sa harap nilang lahat na sinasabi, "Hindi ko nalalaman ang sinasabi mo." Apostol yan. Hindi ko ikakilala yun. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Kumaila siya. Ano nangyari? Sumunod. Tuloy. At paglabas niya sa portiko, ay nakita siya ng ibang alila at sinabi sa nangaroon, "Ang taong ito ay kasama rin ni Jesus na taga Nazaret." At muling kumailang may sumpa, "Hindi ko nakikilala ang tao." Sumumpa ko. Next man, hindi ko kilala yan. Ano sumunod? Pakinggan nyo. At pagkaraan ng sandali, ay nagsilapit ang nakakatayo roon at kanilang sinabi kay Pedro, "Sa katotohanang ikaw man ay isa rin sa kanila, sapagkat ipinakikilala ka ng iyong pananalita." Nang magkagayoy, nagpasimula siyang manungayaw at manumpa, "Hindi ko nakikilala ang tao." At pagdakay, tumilaok ang manok. Nung ikatlo, nanungayaw na si Pedro, nagmura na. Para lang siya wag madamay. Kasi madadamay siya. Pag umamin siyang kasama siya ni Jesus, baka siya idamay ng mga nagagalit kay Jesus. Kaya si Pedro hindi naman niya gusto talaga ipagkaila si Jesus Mahal niya si Jesus. Ang katunayan, napakaraming apostol. Siya lang ang susunod-sunod Ano ibig sabihin? Apostol man, nakakapagsinungaling. Hindi niya man sinasadya, ayaw man niyang magsinungaling, kuminsan napupersa siya dahil maraming tao sinungaling. Merong mga tao sinungaling, pag nagtapat ka, papatayin ka. Halimbawa, merong naniningil sa nanay mo, may utang, galit na galit. Asan yung nanay mo, Hindi nagbabayad, hindi papakita sa akin. Papasukin, palabasin mo. Yung bata, di mo man tinuro. Kita-kita niya, galit sa nanay niya Wala naman ho nanay ko rito Hindi ka, nandyan yun. Hindi mo wala ho, text man. Pero nandun. Ang ita nyo, yung asawa mo halimbawa, huhulihin ng pulis. May kaso.
Andyan ho ba si Mr. De La Cruz? Asawa ko ho yun. Andyan ho ba siya? Bakit ho ba? Meron ho siyang kaso, may warrant of arrest. Sino kayang asawa? Dito ho sa kwarto, hindi kahit natutulog. Meron kayang ganon? Doon sa mga puntong ganon, nakakapagsinungaling ang tao eh. Kaya ang Biblia, yung sinasabi niya, naniniwala ako, totoo eh. Kasi saksi yung sarili ko eh. Ako kailanman sa buhay ko, hindi po ako nagtangkang ipagsinungaling ang aral ng Diyos kasi bawal ng Diyos yun eh. Kasalanan yun sa Espiritu Santo. Pero personal na bagay, talagang nakakapagsinungaling ang lahat ng tao. Kayo man ay sasaksi, na totoo yun, salita ng Diyos yun eh. Walang ibang aklat na gumagarantya ng ganon, na nagsasabi ng ganon. Eto pa isa. Tingnan ko kung papayag kayo uli. Santiago 1:14. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Ang sabi ni Santiago, bawat tao natutukso pag nahihila ng sariling masamang pita. Sino po sa inyo ang walang masamang pita? Okay, mahiya. Meron mo kayong kilalang tao walang pita? Ang ibig po sabihin kasi ng pita na yung sa Biblia, yung arges ng laman, yung pagnanasa ng laman. Meron mo kayong kilalang taong meron ganon? Wala noon? Meron. Kayong nandito. Sino mo sa inyo hindi sinusumpong ng masamang pita? Ako kasi, pati yung nakita ko, pati yung abnormal, nagkaanak din. Hindi pala may tita rin yun. Hala ko wala eh. O, bulag, pilay, pipi, may tita rin. Sabi kasi sa Biblia. Sabi sa Biblia, bawat tao natutukso pag nahihila ng sariling masamang pita at Nahihikayat. Tuloy. Kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Bawat tao nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung magkagayon ang kahalayan, kung maipaglihi, nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan kung malaki na, namumunga ng kamatayan. Ang sabi ni Santiago Apostol. Dito mapapansin nyo, sinasabi niya, bawat tao, kasama siya. Without any exception at all. Bawat tao, nahihikayat ng kanyang sariling masamang pita. Yung kanyang kahalayan. Sino sa iyo hindi nakakaramdam ng kahalayan? Palagay ko, wala eh. Minsan nga, kahit matanda na, mahalay pa eh. Di ba si Lolo nang re-rape pa, no? May kahalayan kasing nararamdaman eh. Lahat naman ng tao meron yun eh. Sino sa inyo wala nun? Salamat sa Diyos at walang sumasagot. Kasi, na-itetest yung salita ng Diyos sa Biblia dahil dun eh. Sumasaksi siya laban. Tayo mismo ang saksi sa ating sarili na yung sinasabi niya totoo na bawat tao nahihila ng sariling masamang pita, nahihikayat ng sariling kahalayan. Kaya nga tayo nagkaroon ng mga anak eh, dahil dun eh. At kaya tayo naging tao dahil yung ating mga magulang nakaramdam noon. Tama po o hindi? Ewan ko, kung ayaw kayo sumagot, bahala kayo. Basta, be silent witnesses to what I am trying to tell you. Kayo na, huwag na kayong umamin, huwag na kayong kumibo, pero ako po naniniwala, totoo yung sabi ni Santiago, bawat tao may sariling kahalayan, sariling masamang pita. Alam nyo kung sino lang yung wala ng masamang pita? Alam niyo kung sino lang yung wala na nun?
Sa Ecclesiastes 12, ganito ating mababasa. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit. Pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Sa kaarawan na ang mga tagapag-ingat ng bahay ay manganginginig at ang mga malakas na lalaki ay mapapayukod. Meron nang dadating na kaarawan gano'n na yung mga malalakas na lalaki napapayukod, magiging korbo. Tapos, At ang mga manggigiling ay mga glilikat sapagkat sila'y kaunti. yung ating mga tagagiling, naghihintuan ng gumiling dahil kukunti na. Giling, ano? Tapos, At yaong nagsisidungaw sa mga dungawan ay mga sisilaw. ayun, yung dumudungaw sa dungawa, nasisilaw na. Labo na mata. Tapos, At ang mga pintuan ay sasarhan sa mga lansangan. Pagka ang tunog ng giling ay humina. nihina na yung tunog ng giling, sasarhan na yung mga pinto. Kaya bingi na. Ano pa? At ang isa'y babangon sa tinig ng ibon. Pag matanda na, tinig pa lang ng ibon, bumbango na. Gising na. Tuloy. At lahat ng mga anak na babae ng tugtugin ay mabababa. Oo, pagka matanda na, yung mga gusto sa buhay, pababa na ng pababa. Nagdidiminis na. Ang bawat nota ng tugtugin, mababa na. Tapos, Oo, sila'y mga tatakot sa mataas. tapos, At ang mga kakilabutan ay mapapasadaan. At ang puno ng almendro ay mamumulaklak. puno ng almendro, may bulaklak na. Pag matanda na, namumulaklak na. Tapos, At ang balang ay magiging pasan. yung balang, yung grasshopper, ang gaang-gaang nun. Pag matanda na, parang pasan niya na yun. Mabigat ang dalahin ng matanda. Maraming rayuman at kung ano-anong naramdaman. Tapos, At ang pita ay manglulupaypay. pati yung pita, pag matanda na, lulupay-pay na. Kaya alam niyo kung sino yung wala ng pita. Yung mga halimbawa, 120 anyos na, di na makakita, di na makaamoy. Kung kumain, yung mata hindi na makadilat gano'n. Wala ng pita yun. Papuntahin mo si Mariam Del Barrio rin, hindi napapansinin. Wala na malay. Yun ang walang pita. Pero normally, ang tao, ay naku, may pita. Lahat ng tao, lahat kayo. Huwag naman kayo magagalit. Lahat ng tao may kahalayan, sabi ni Santiago. Doon sa punto na yun, totoo na naman uli yung salita ng Diyos eh. Walang taong makakatutol eh. Ito pa isa. 32:39 ng Deuteronomio, ganito ating mababasa. Obserbahan nyo kung totoo kung hindi. Bago nyo tanggapin, kung totoo, basa. Tingnan ninyo ngayon na ako, sa makatwid bagay ako nga. Ako, sabi ng Diyos, sa makatwid bagay, ako nga. Ako'y pumapatay at ako ang bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling at walang makaliligtas sa aking kamay. Tama po. Ako ang Diyos. Ako nga. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Sumusugat ako, ako'y nagpapagaling. Walang makakaligtas sa aking kamay. Kaya nga pati doktor, pagdating nung sinasabi ng Diyos na yun hindi siya makatutol Ako pumapatay, sabi ng Diyos. Ako bumubuhay. Meron tao nung gumaling salamat po doktor. Napagaling ika ako ni doktor. Mali yun. Walang karapatang magpagaling ang doktor. Sabi ng Diyos ako sumusugat, ako'y nagpapagaling. Sino ang nagpapagaling? Ang Diyos. Hindi doktor. Ba't ka gumaling ako? Tingnan mo. Punta ka sa doktor, tinutukan ka. Tutok. Minsan nga, hula-hula lang yun Tutok. Hindi ka makahinga. Tutok. Nagreseta. Punta ka sa butika, binili mo, ininom mo. Nung gumaling ka, sino nagpagaling? Salamat po, doktor.
Napagaling mo ako. Mali. Palagay mo ba kung walang gamot, gagaling ka? Yung gamot na ibinigay sa doktor, yun ang nagpagaling. Ano? Kanino yung gamot? Galing sa dahon yun, sa ugat, takla, tamis, anghang, pait. Yan. Kinuha ng kimiko, ginawang gamot, inireseta ng doktor. Bumaling ka. Sino nagpagaling? Ang Diyos. Siya may-ari ng gamot eh. Ha? Siya rin ang may-ari ng doktor. Kaya nga buhay yung doktor dahil sa Diyos din eh. Ang katunayan, pag gusto na lang Diyos kunin yung doktor, pati doktor namimigas. Tama hindi? O, sino nagpagaling? Sabi ng Diyos, ako ang Diyos, ako'y sumusugat, ako'y nagpapagaling, walang makaliligtas sa aking kamay. O, sino ba makaka-challenge dun sa sinabi ng Diyos na yun? Is there anybody on the earth that can challenge the statement of the Lord? Ako'y nagpapagaling, ako'y sumusugat, ako'y bumubuhay, ako'y pumapatay, walang makakaligtas sa aking kamay. Meron ba makakaligtas? Wala nga eh. Kahit doktor, kahit presidente, kahit gaano kayaman ng tao, pagdating ng sinabi ng Diyos na, ako'y sumusugat, ako'y nagpapagaling, ako'y pumapatay, ako'y bumubuhay. O meron ba makatutol doon? Kahit na ikaw pa pinakamakapangyarihan tao sa buong mundo. Pagdating ng takda ng Diyos, pati na ninyo kung gaano kahalaga yung sinabi ng Diyos na yun. Kung gaano ang kapangyarihan nun. Santiago, basa tayo. Magsiparito ngayon. Magsiparito ngayon, kayong nagsisipagsabi, ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan, at titira kami doong 1 taon, at mangangalakal at magtutubo. Kayo ngang hindi nakaaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga isang singaw, na sa sangdaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Hindi niyo ikaalam ng bukas. Sino ho sa inyo nakakaalam ng bukas? Meron ho? Napakalapit ng bukas eh. The nearest future is tomorrow. Meron po bang mas malapit pa sa kinabukasan? Wala eh. Wala. Ang kinabukasan, alam nyo, pagitan lang ho ng 24 oras yan eh. Yung bukas. 24 oras. Maaari, alam ko, mamayang alas 9. Ano na ba ngayon? Ngayon ho eh, alas 9:45 na eh, no? Siguro alam ko, mamayang alas 10, medyo papahinga na tayo. Eh? Titigil na tayo. Maaari, alam ko yun. Pero mamayang alas 12, hindi ko alam kung ano mangyayari. Bukas nga lang, mahirap malaman eh. Hindi eh kaninyo nalalaman ng bukas, sabi ng Diyos, 27. Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan. Bakit? Sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. O, sige, mga manghuhula. Yan sa Quiapo, ang dahil ng huhula dyan. I-challenge nyo yung sabi ng Diyos na hindi mo alam ang mangyayari bukas. Yung manghuhula eh. Dadani, asan ka? Yung kapatid na Dani na Bales, yung DNA niyan, manghuhula dito. Kaya po, di sa may likod ng simbahan ko. Ngayon, may nagpahula sa kanya. O sige, bumalik kayo ka sa 1 linggo. Sabi niya. Eh yung pala kinabukasan, aatakihin siya. Patay. Eh kung siya talaga nakakaalam ng mangyayari bukas, huwag ka lang babalik sa 1 linggo, bukas maninigas na ako. Sana. Kaya yung mga huhula-hula na yan, kaya nga, taluloko lang sa kapwa. Sabi ng Diyos eh, hindi mo alam ang mangyayari bukas eh. Alam mo ba? Oh. Hindi ba totoo? Meron nga, natulog lang eh. Akala niya bukas magigising pa siya. Yung pala, huling tulog niya na yun eh. Hindi mo alam bukas eh. Sabi ng Diyos eh. O sino sa atin ang kokontesta dun sa sinabi ng Diyos na nasa Biblia kung hindi totoo ito? Kung hindi ito totoo, I am willing,
na i-give up ko ang Biblia. Pero wala pa po akong nasa lubong na mangangaral na nakapagpamali sa sinasabi ng Biblia totoo. Kaya hanggang ngayon sa Biblia ako naniniwala. Ako ngayon, I remain steadfast in my faith in the Bible because the Bible contains statements that cannot be rejected, cannot be disproved by man. Ayun lang sabi ng Diyos ako pumapatay, ako bumubuhay, ako'y sumusugat, ako'y nagpapagaling. Walang makakaligtas sa aking kamay. Ikaw, hindi mo alam ang araw ng bukas. Sabi ng Diyos, totoo naman yun kayo ho, sa inyong sarili, sa inyong kaloob-looban, bumatil kayo kung sinasabi ng Biblia, totoo, hindi. Unang Hari 8:46. Pakinggan niyo. Sapagkat walang tao na di nagkakasala. Sino sa inyo hindi pa nagkakasala? Baka meron. Pag-usapan natin. Sabi ng Diyos walang tao na hindi nagkakasala. Sino ho sa inyo rito ngayon ang hindi nagkakasala? At kung merong mga ngahas na magsabing hindi siya nagkakasala, di pag-usapan ho natin. Kasi kailangan natin ilagay sa pagsubok itong salita ng Diyos Kung totoo ito talaga, kung hindi sino sa inyo hahatol kayo? Ngayon, kung merong mga ngahas na magsasabi sa akin, ako Mr. Soriano, hindi ako nagkakasala. Babasa naman uli ako ng isang talata. Pakinggan niyo sa unang Juan 1:8. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Wala kang lulusutan. Sabi ng Diyos, sabi ni San Juan, kung sinasabi natin na tayo'y walang kasalanan, dinadaya lang natin ang sarili natin. Meron bang taong mandaraya sa sarili? Sagutin niyo ako. Meron bang tao dinadaya sa sarili? Meron. Yung anak niya, ang ilong ay nakatiwarik na gano'n, Tapos para bang itinumpok na kamatis din yung ilong. Ganda-ganda ikalang alak ko. Talaga, ang ganda-ganda ng alak ko. Tanungin mo sa iba kung maganda yung anak niya. Nanay niya lang ang may sabi nun. Dahil dinadaya niya lang yung sarili. Tangi talaga yung anak niya. Meron ganun Ha? Ito, merong mandaraya sa sarili. Miski siya, pag nagsusuklay siya sa sa salamin, nakikita naman niya yung ilong niya pangit Parang ilong ko rin. Ngayon, sabi ko, sa loob-loob ko, titingin ka lang naman sa salamin, malalaman mo kung totoo sinasabi mo kung hindi Just face a mirror. Tignan natin. Tignan mo sa salamin. Kung sabihin pogi ka, ikumpara mo muna ang pagmumukha mo sa iba. Ako nga, hindi ko masabing pogi ako dahil alam ko naman yung salamin, hindi naman nagsisinungaling yung salamin, Sabihin mo, mirror in the wall. Who is the fairest of them all? Kaya, alam niyo sa Diyos, pag ang Diyos ang nagsabi, hindi ka makakatutol Meron tao, dinadaya ang kanyang sarili. At tandaan nyo, pag ang tao, tinatanggap niyang dayain niya ang sarili niya, wala na siyang ibang hindi dadayain. Amen? Yung sarili mo, dinadaya mo. Yung pang-asawa mo at nanay mo, hindi mo dayain. Yung kapwa mo. Kung sarili mo kaya mong dayain, lalo mong kayang dayain ng ibang tao. Tama, hindi? Sabi nga ng Kastila, quien hace un cesto hace ciento. He who steals a penny steals a pound. Siyang tapat sa kaunti, tapat siya sa marami. Ang hindi tapat sa kaunti, hindi tapat sa marami. Kaya, kung sa sarili mong mandaraya ka, lalo mong dadayain ang iyong kapwa-tao. Yan ang pamantayan ni Jesus sa Biblia. Kaya po ako naniniwala, maraming salitaan Diyos sa Biblia. Isa-isahin man lang natin Wala kang lulusutan talagang tiyak na tiyak. Totoo yung sinasabi niya Maging sa sarili mong puso at maging sa sarili mong kaisipan, ikaw ang sasaksi na meron ng Diyos na totoong nagsalita ng bagay na yung nakasulat sa Biblia. Na ang sinasabi niya hindi natin natututulan. Miski siyensya, hindi makatutol sa Diyos Miski siyensya.
Alam nyo, meron ako nakausap milyonaryo. Mestra pa. Nakausap ko, milyonaryong mestra. Ano? Nung sagutin ko siya, namangha siya eh. Ako hindi nagsisinungaling. Andito kapatid niya ngayon, si Sis Linda, andyan. Nagtanong siya sa akin, brother, sabi niya, sabi sa Genesis, sa verse 3, and God said, let there be light, and there was light. And God saw the light was good. And there were evening and morning the first day. O dito sa verse 3, meron ng light, may liwanag na, sabi niya. Tapos pagdating ko sa verse 16, at nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw, at ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin, at mga inilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa. Nung likhain ng Diyos yung araw at saka yung moon, the sun and the moon, nakalagay ginawa niya ito on the fourth day. Samantalang on the first day, meron na ikang liwanag. So, paano mangyayari yun? Para ba ikang mali sa siyensya? Sa siyensya siya, kung siya nag-aral, mestra siya. Sabi ko, ma'am, ganito yan. Didn't you know that it is not only the sun and the moon as the sources of light? Meron pang other sources of light, sabi kong ganon. Hindi ba kayo naniniwala? Meron pang ibang sources of light? Eh tayo naman nasa isang maliit na bahagi lang ng universo eh. Nandun lang tayo sa tinatawag na solar system. And the solar system is but a small part of the Milky Way galaxy. And the Milky Way galaxy is one of the small galaxies in the universe. There are billions of galaxies, with each galaxy containing billions of stars. Kaya masasabi ko sa inyo Misis, bago pa nilikha ang araw, may liwanag na. Saan? Nasa mga galaxies, nasa mga constellations, nasa iba't ibang panig ng universe. Napaganon siya. Ngayon ko lang narinig yan, sabi niya. Do you believe that the Bible is not against science? Sabi niya. Do you believe that the Bible is a scientific book? Yes, of course. Ngayon, may tatanong ako sa'yo. Na mag-umpisa kami alas 4 ng hapon alas 8:30 na ng gabi, hindi pa tapos magtanong Yung kanyang Biblia, hindi niya na mabuksan. Kasi bawat basahin ko sitas, tinitiklop niya gano'n. Tatanong ulit, titiklop na naman siya. Nako, yung buong Biblia, kumapal na kopal, saka titiklop Nabot kami di naman 5 oras kami nag-uusap. Kasi doon siya po naniwala na ang Biblia ay hindi basta aklat, kundi isang aklat na scientific din. Kasi pinakita ko sa kanya hindi pa nga ako nai-invento yung aeroplano at saka yung mga spaceships na yan Pinasabi na ng Biblia na mayroon ang mundo bilog nakasulat na sa Biblia Is that scientific or not? Ang mundo bilog paniwala ng mga unang tao, mundo lapad At ang totoo, ang paniwala ng mga unang pari at mga unang papa sa Roma, ang mundo lapad. At ang mundo raw, ang sentro ng universo. They believe that the earth is the center of the universe. And they believe that the earth is still and the sun revolves around the earth. Ganun ang paniwala ng mga unang tao. Nung matuklasan ng siyensya, hindi pala totoo yun. Ito palang mundo ang umiikot sa araw at hindi ang araw ang umiikot sa mundo. Nakita nyo? Yun, hindi pa natutuklasan ng siyensya. Nasa Biblia na yun Ang mundo bilog. The earth is round. Nung makita ng tao that the earth is round, it was only last 1969 nung lumipad yung Apollo 11 sa buwan. At nung nasa buwan na sila, nakababa na sila sa buwan, kinuna ng mga astronauts ang mundo mula sa buwan, nakuna ng mundo, bluish, bilog na bilog ang mundo. 1969 lang nakuna ng retrato ang buong mundo Nung mga nakakaraang mga panahon, wala namang nakakalagpas sa ating mundo para makuna ng mundo sa malayuan. Wala pa namang spaceships noon.
nung makita yung sa Apollo 11, bilog ang mundo. Ang totoo, yung Papa sa Roma, ipiniwalag niya si Galileo Galilei. Paniwala kasi ni Galileo Galilei, isang siyentipiko, na ang mundo bilog. Sabi ng Papa sa Roma, ang mundo lapad. Magkakontra sila. Ipiniwalag ng Papa sa Roma si Galileo Galilei. Si Galileo Galilei, kung alam na ninyo, yan ho ang naka-invento ng telescope, yung pangsilip sa mga planet at sa mga bituin. Ipiniwalag ng Papa yan dahil maliraw ang paniniwala niya na ang mundo bilog. Hindi alam ng Papa, bago pa siya naging tao, nakasulat na sa Biblia ang mundo bilog. Pakinggan niyo sa 40:22 ng Isaiah. Ganito nakasulat. Siya ang nakaupo sa balantok ng lupa. He that sitteth upon the circle of the earth. Siya ang nakaupo sa balantok. Ano ba yung balantok? Circle. Pabilog yun eh. Circle of the earth. Kaya ang mundo, bilog. Nasa Biblia, nakasulat kay Isaiah, some 700 years before Christ, nang isulat ni Propeta Isaiah ang kanyang libro, humigit kumulang 600 bago nagkatawan tao si Kristo. Ilang taon na si Kristo sa pagkakatawan tao? 2,000 taon na. 2,700 years nang nakasulat yung talata na yun. Pero kailan lang natuklasan ng tao, scientifically, na talagang ang mundo'y bilog. Kaya ako naniniwala that the Bible is a scientific book. The Bible goes hand in hand with the discoveries in science. Kaya, pati nga yung mga scientific kung hindi naniniwala sa Biblia, ako, paniwala ko, mga basahin natin sa awit. Huwag kayong magagalit, baka may scientifico rito. Sabi ganyan. Ang lahat ay mamamatay. Ito na may alam niya. Maging mangmang o marunong, kahit hangal, pati tanga. Meron tanga eh. Tanga. Atin niya yung isa sa mga tanga. 53 na awit. Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Kasi magagalit o, baka meron dito hindi naniniwala sa Diyos. Sabi sa Biblia, yung hindi naniniwalang may Diyos, mangmang. Ulitin natin. Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Ang paniwala ng mangmang, walang Diyos. Yung mangmang, walang Diyos. Yung walang Diyos, mangmang. Bakit? Ate nyo. Walang asin. May asin ba? Sabi ko, walang asin. May asin ba? Meron. Paano mo nalaman walang asin kung wala nga asin? Hindi ba? Meron nga asin. Wala lang sa harap mo. Pero may asin. Kaya nga alam mo sabihin walang asin eh. Kung talagang wala, ay ano sasabihin mo? Walang wala. Wala eh. Ba't mo sinabi walang Diyos? May Diyos nga. Ayaw ka lang maniwala. Sabi sa Biblia. Okay, magagalit to. Hindi naman tayo nag-aaway. Hindi naman kung di ka ba na makatangahan yung sabihin mong walang Diyos. Kung walang Diyos, sino gumawa ng mga bagay-bagay? Hindi mo naman pwede sabihin ikaw ang gumawa ng langgam. Sige, gumawa ka ng langgam. Kahit yung pinakamaliit na yung hanip. Ano ba tawag yun? Yung kuwitid. Pag nakagawa ka, ikaw ang Diyos ko. Ha? Sabi mo, walang Diyos eh. Sino gumawa ng mga ginawa dito sa mundo kung walang Diyos? Sabi naman ni Soto, sumingaw lang eh, kaya di mo naman maniniwala sa'yo, nagsingawan lang nga. Ano yan, puro singaw? Ikaw pa lang naman, pati ikaw ay singaw din. Ha? Ibig sabihin singaw yan? Napakaganda ng pagkakagawa kung walang nagdisenyo niyan. Tingnan mo katawan mo, may kuko. Talagay mo kung walang kuko, ano mangyayari sa buhay mo? Pagkati ng anumang parte ng katawan mo, mahirapan ka. Habang kinakamot mo, walang kuko, lalong kumakatig. Guro, tuntua yung hanip. Kinikiliti ka.
Piliti kasi wala kang kuko eh. Dahil sa kuko, nawawasak yung hanip eh. Hindi siya makangiti eh. Oh. Diin mo ikaw, anak, diin mo. Sige, diinan mo po. Tamo, may kuko. Sino naglagay na? Yung kamay. Sino gumawa ng disenyo nito? Sige nga. Hindi pare-pareho. Hindi pantay-pantay. May bali-bali. Oh. Pero totoo ang pagkagawa. May gagawin kasi siya. Unang-unang gagawin ng kamay, kakain. Dadampot ng kanin. Oh. Hindi pantay-pantay, pagdampot ng kanin. Oh, pantay-pantay na. Palagay mo kung pantay-pantay ngayon, pagdampot mo. Nadadampot mo kaya ng kanin? Hindi. Kaya meron talagang gumawa yan. Huwag mo sabihin, singaw lang yan. Kamay pa lang, hindi mo pwedeng patunayan sa akin na yan nagsingaw eh. Tingnan mo ha, kamay mo, basahin mo itong mga fingerprints na to. May ibig sabihin yan eh. 37. Tinatatakan niya ang kamay ng bawat tao upang maalaman ng lahat ng mga tao na kanyang nilalang. Tinatatakan niya ang kamay ng bawat tao. Naniniwala kayo, scientifically, 5 bilyon at 500 milyon ang tao sa mundo ngayon. Walang taong pareho ang tatak. Kaya nga ito ang pinakamagandang pangkilala sa tao eh. Yung fingerprints. Tanungin niyo sa NBI, kahit napakambal, kahit magkamukha, pagdating dito, hindi pareho. There was never an instance in the past, in the recorded history of mankind, that two persons were found to have the same fingerprint. Kahit Siamese twins, magkaiba. Pinatutunayan ang sinabi sa Biblia, tatak ng Diyos yun for each individual person na kanyang nilikha. Tama ang Biblia o hindi? Kaya alam nyo, pagka kinukuna ng sa husgado, ito ang hindi yung pirma na pepeki yan eh. Meron mga magagandang mag-forge ng pirma eh. Pero ito, hindi pwedeng i-forge yan. Kahit na ho, magkakambal kayong magkamukha, pagdating yan, hindi pareho. Natuklasan ng siyensya yan. Nasa Biblia yan eh. Kaya ako naniniwala sa Biblia eh. Na ang sinasabi rito, salita ng Diyos. Doon lang sa punto ng kamay natin eh, naniniwala. Tapos ang gabihin, wala raw Diyos. Meron mga tao ayaw maniwalang may Diyos, wala raw Diyos. Lahat ng bagay na yan, siyensya, naturalesa. Sino gumawa ng manok? Naturalesa ika. Sino gumawa ng sisiw? Naturalesa. Sino gumawa itlog? Naturalesa. Sino gumawa ng langit? Naturalesa. Sino gumawa ng lupa? Naturalesa. O, hindi lang tayo nagkakaintindihan. Ang tawag mo naturalesa, yun ang tawag ko, Diyos yun. Yun na nga ang Diyos eh. Yung gumagawa ng hindi mo magawa, yun ang Diyos. Gumagawa ba o hindi? Ayan, yung prueba, ginawa eh. Nandiyan eh, naglitawan eh. Uno ng Roma. Pakinggan niyo. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan, ay nakikitang maliwanag, sapagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. Yun, natatanto mo sa pamamagitan ng bagay na ginawa niya. Meron akong kukwento sa inyo, hindi pa ba ho kayo naantok? May kukwento ko. May dalawang magkaibigan sa scientifico. Yung isang siyentista, naniniwala siyang may Diyos. Yung namang isa, hindi naniniwala may Diyos. Matagal sila na aargo ng argo. Naku, walang katapusan. Minsan, naisip nung naniniwalang may Diyos. Gumawa siya ng araw, yung bola. Ibiniti niya doon sa kanya laboratorio. Gumawa siya ng mas maliit-liit na bola. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter. Ginawa niya lahat ng planeta, ibiniti niya ron. Tapos, ginawa niya yung solar system. Dumating yung kaibigan niya ngayon hindi naniniwala sa Diyos. O pare, ang ganda ikaw nitong model ng solar system mo. Tamang-tama ka pagkaka-distansya. Sino ka gumawa nito pare? Wala pare. Nakita ko na lang din yan. Pare, niloloko mo ba ako? Sabi nung
Sabi niya, hindi naniniwala sa Diyos. Hindi nga, basta't ngayon sa isang araw na pagpasok ko rito, nandiyan na lang nakasabit na yan. Pare, talagang niloloko mo ko yan. Malalagay ba yan dyan na walang gumawa? Pag sabi niya gano'n, sumagot ngayon naniniwala sa Diyos. Kukitam na yan. Yan araw-arawan lang at mundo-munduhan lang yan pinagsasabit ko dyan eh. Ayaw ang maniwalang walang gumawa eh. Di lalo na yung totoong mundo may gumawa. Sabi rin nung hindi naniniwala sa Diyos, Diyos ko. Okay, sabi na, naniwala na siya. Simple-simple, no? Naniwala siya. Ayaw siya maniwalang walang nagsabit lang doon eh. Alam niya ang nagsabit doon, yung kumpare niya ang scientista rin. Oo, ngayon. Ayaw siya maniwalang may Diyos na naglagay-lagay ng mga bagay na yun. At nga, pagtatakahan mo eh, kung hindi makapangyarihan eh. Sinabit ang mundo, wala namang tali. Hindi naman nangungulong. O, pakinggan yun. Kaniyang iniuunat ang hilagaan sa pagitang walang laman at ibinibitin ang lupa sa wala. Ibinitin ang lupa or the earth sa wala. Nakabitin sa wala. Tama o hindi? Wala nga eh. Pagtatakahan mo, no? Panahon ni Job nung isulat yan, ano? Wala pang telescope noon sa panahon ni Job. Hindi pa sila nakakapunta sa buwan. Hindi pa nila nakikita ang lupa sa kanyang kabuuan. Pero alam nang isulat ni Job na ibiniti ng Diyos ang lupa sa wala. Hindi niya naman nakita ang wala kang kadena. Pero ibiniti niya ikaw ang lupa sa wala. Kaya inspired word of God yun eh. Ibiniti niya ang lupa sa wala. O, nakabitin ba ang lupa o hindi? May kadena ba? Anong araw paniwala ng tao ang mundo raw dala-dala ng Hercules eh. Meron naman naniniwala, dala-dala rin ng isang elepanting malaki. Ang mundo. Sa Biblia, nakasulat, nakabitin sa wala. Totoo, hindi. Pero naniniwala ba kayo may pisi? May pisi ang Diyos eh. Hindi lang kagaya ng pisi natin. Tayo, kung magbitin, may tali. Siya, wala eh. Alam niyo yung pambitin niya? Yung pull of gravity. Yung gravitational attractions ng mundo, ng araw, ng bituin, ng buwan, yan ho ang nag-iingat para wag magka-rumble-rumble yan eh. Yan ang pambiti ng Diyos, the pull of gravity. Meron yung gravitational attraction of each and every planetary body dito sa ating solar system. Kaya po kami naniniwala, yung Biblia totoo talaga eh. Ewan ko sa inyo, I just want to share with you this belief. Pero hindi natin dahil dyan eh, aalisin na natin ang the Book of Mormons and every sacred book of religion para alamin naman natin kung totoo rin ang kanilang sinasabi. Pag nakakita tayo ng hindi totoo, di itabi na natin. Huwag natin silang lapastanganin, tabi lang natin. Di huwag na natin pag-aralan kung di totoo eh. Mapapagod lang tayo. Pero kung totoo, kagaya nito, as we continue, mga kababayan, alamin natin sa Biblia. Mga patutoo sa Diyos nga ang Biblia. Meron mo bang patutoo outside of our being na magpapatuloy pa na ang Biblia sa Diyos? Ang salita dito sa Diyos? Kasi ang una natin pinag-aralan, yung mga patutoo sa ating sarili. Mararamdaman natin talagang totoo yung sinasabi ng Biblia sa ating sarili. Eh ngayon, sa labas ng ating sarili, humanap tayo ng mga patutoo na tayo rin ang saksi na yung sinasabi na totoo. Yan po ang ipagpapatuloy natin. Ang Biblia ng Kristyanismo ay aklat na punong-puno ng mga impormasyon na wala sa ibang aklat ng pananampalataya. Kaya nga, ang aklat na Biblia ay ang bestsellers sa anumang aklat na napalimbag sa kasaysayan ng mga aklat. Dahil unique siya. At napatunayan ng archaeology na totoo ang sinasabi ng Biblia sa nakaraang kasaysayan. Maraming salamat sa panunood. Please subscribe, like, and share. Mag-comment naman kung ano ang masasabi ninyo sa aking content.